Sa tuwing naglalayag at nagpapatrolya ang mga barkong pandigma ng US at China sa ating karagatan sa West Philippine Sea, ay nagdudulot ito ng banta sa kabuhayan ng pangingisda ng ating mga kababayan. Ito ang pag-aalalang pahayag ng grupo ng mga mangingisda na pamalakaya. Anila, ang patuloy na presensya ng mga barko ng China at Amerika sa ating karagatan ay palatandaan na pareho lamang silang nagpo-provoke sa isa't isa at hindi umano matibay na rason ng innocent passage. Sa isa pang pahayag, inulit ng pamalakaya ang panawagan nitong demilitarisasyon ng West Philippine Sea. Dagdag pa nila na ang presensya ng China Coast Guard Vessel 5901 na kilala rin bilang monster ship sa West Philippine Sea ay tugon daw di umano sa presensya ng US Naval Ship na Victorious noong nakarang buwan. Pagtitiyak pa ni Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo na gagawin din ng isa ang paghamon sa karibal nitong bansa kung kaya't paulit-ulit na lamang daw ang mangyayari. Kaugnay nito, sinabi ng US Embassy na ang mga operasyon ng Washington ay sumusunod sa international na batas at ang lahat ng kanilang mga operasyon ay dinisenyo upang maisagawa alinsunod sa international na batas at ipakita na ang Estados Unidos ay lilipad, maglalayag at magpapatakbo saan man pinapayagan ng international na batas. Batid na din nating mga Pilipino na ang Estados Unidos ay ang pinakamalaking kaalyado ng Pilipinas hindi lang sa pang-ekonomiya kundi pati na din sa pang-militar. Katunayan nito, ang nilagdaan na Mutual Defense Treaty na matagal nang umiiral na ang ibig lamang sabihin ay walang iwanan ng dalawang bansa kung sakaling mapasabak sa giyera ang isa. Ito rin ang mariing pinanindigan ni US Vice President Kamala Harris noong huling bumisita ang US official dito sa Pilipinas kamakailan na pinaunlakan naman ng ating Pangulo. Ang presensya ng Chinese monster ship sa malapit sa baybayin ng Zambales nitong Huwebes ay paulit-ulit na kinondena ng Pilipinas sa pamamagitan ng Philippine Coast Guard. Aktibong hinarap ng BRP Gabriela Silang ang illegal na deployment ng CCG Vessel 5901 sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nananatiling nakatutok ang Philippine Coast Guard at magdamag na nagmo-monitor sa dambuhalang Chinese vessel na nananatili sa hindi bababa sa 70 nautical miles na lamang mula sa baybayin ng Zambales. Pahayag ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ipinahayag ni Tariela na niradyohan ng PCG ang Chinese Coast Guard at nagpabatid na ang presensya ng monster ship sa lugar ay lumalabag sa Philippine Maritime Zones Act, sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa 2016 Arbitral Award. Ngunit walang tugon ang China Coast Guard dito. Sa ilang araw na pagsubaybay sa mga galaw ng nasabing sasakyang dagat ng China Coast Guard, malinaw na hindi ito tumutugma sa mga prinsipyong itinatag sa ilalim ng UNCLOS, aniya. Unang nakumpirma ng PCG ang presensya ng sasakyang Chino malapit sa Capones Island. Noong Martes, inihayag ng Pilipinas na ito ay nag-file ng diplomatikong protesta at nanawagan sa China na alisin ang kanilang dambuhalang barko mula sa mga karagatan ng Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng National Task Force for West Philippine Sea na si Jonathan Malaya, ang pamahalaan ng Pilipinas ay nababahala sa presensya ng monster ship at kami ay gumawa ng klarong kahilingan at demand sa pamahalaan ng China na alisin ang kanilang barko. Kaya tingnan natin kung ano magiging tugon nila. Doon na tayo magpapatuloy, dagdag niya. New national strategy on the West Philippine Sea. Binigyan din naman ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Guo Jiakun na ang China Coast Guard ay nagsasagawa ng mga patrol at mga aktibidad sa pagpapatupad ng batas sa mga nasabing karagatan, alinsunod sa batas at ganap na makatarungan. Sabi pa niya, nananawagan kami sa Pilipinas na agad na itigil ang lahat ng mga paglabag sa mga aktibidad, provokasyon at maling akusasyon at itigil ang lahat ng mga aksyon nito na mapanganib sa katatagan at kapayapaan at nagpapakomplika sa sitwasyon sa South China Sea. Dagdag pa ni Guo. Hanggang ngayon, January 2025, ay hindi pa umaalis ang monster ship ng China sa karagatan ng Pilipinas sa Zambales na pinaniniwalaang nasa 70 nautical miles na lang ang layo sa kalupaan ng Zambales. Please like, share, and subscribe and comment down below. Salamat po.